Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Morning! Isang panibagong Saturday na naman upang magpuri at magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen. Isang palakpak nga para sa Panginoon. Amen. Hallelujah. At binabati ko po sa live ng good morning po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pag-join po sa amin dito sa Alive in Christ Christian Church Global Mission dito sa Hong Kong. Amen. Hallelujah. Ang sabi nga sa awit 66, 1-2, sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas, napapuri sa Kanya ibigay, awitin siya at luwalhatiin siya. Kaya, ibigay natin ang wagas na papuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Hindi ko na po patatagalin. Tatawagin ko na po ang mga tatayo sa harapan. Ang ating call to worship, si Pastor Reverend Ronald De Jesus. Ang opening prayer po, si MJ Miranda. Ang scripture reading po ay babasahin po ni Sis Jolens Bayonon. Ang praise and worship po ito be led by Reverend Ronald De Jesus. Yan po. Umpisan po na natin. Amen. Hallelujah. Good morning po sa lahat. Good morning. Mayo. Hindi po isa pong panibagong araw, Saturday, na isa pong pasalamat, pagpupuri, pagbigay parangal sa tipong Diyos sa buhay. Sino po pinagpabala po sa tipong ito? Amen! Amen. Hallelujah. Pagkapat tayo po ay pagod. Amen. So, makapagod ngayon. Amen! Hallelujah. Pero kadal po natin ang kapangahan po ay matagbago sa upuan po natin sa praises po ng ating pong Panginoon. Kaya po sa araw na ito ay huwag natin yan, hindi po natin maramdaman, hindi po natin madama ang pagkilos ng Diyos po sa ating pong kaligtaan. Amen. Lagi po sa mga salita po natin po mapakinggan po sa araw na ito. Kaya po sa ating pong pagsamba, pagpupuri sa Panginoon, ito po yung pagpatay po natin ang pasasalamat po para sa Kanya. Sabi po sa awitin po natin, siya po yung ating pong purihin. Amen? Siya po yung ating pong pasalamatan. Dahil po ang Diyos po natin pong pinagliliguran. Kailanman, hindi nagbabago sa Diyos na tapat. Amen? Noon, ngayon, magpakailanman. Hallelujah! Hallelujah! Glory! Hallelujah! Oh, let's worship the Lord. Hallelujah! Come on, let's praise the name of Jesus. Oh, let's acknowledge the praise of God this morning. Hallelujah! Hallelujah! Holy Spirit, Lord, alam namin pa yung Diyos ko kayo po ay nasa aming pong kaligtaan, Panginoon Diyos. At kayo po pa ng Diyos, Lord, ay naghahantay pa yung Diyos, Lord, sa pagpupuri, pagsamba pa yung Diyos, ng pong mga anak, Panginoon Diyos. Hallelujah! Umingama pa yung Diyos, Lord, kayo po pa yung Diyos, Lord, aming pong itaas pa yung Diyos. Kayo po pa yung Diyos, ang aming pong mabigyan, ang pangalan pa yung Diyos, Lord. Hallelujah! Oh, God. Salamat
bawat isa, Lord God. Sa pag-iingat sa amin sa nakarang linggo, Lord, alam po namin, Lord God, nandiyan po lagi. Gumagabay, Panginoon, at patuloy na nagmamahal sa bawat isa. Lord, tinatas po namin sa iyo ang aming Saturday service, Lord God. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa iyo mga lingkod na yung gagamitin, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Sana, Panginoon, ihanda mo ang bawat puso, Lord, nasasalo sa iyong mga salita, Panginoon. Nawa, Panginoon, na yung mga salita hindi po masaya. Ito po, Panginoon, ay tumugo, Panginoon, sa aming mga puso, Lord God. Mamunga, Panginoon, at ito po ay may share din po namin sa aming mga kapatiran na nangangailangan na yung salita. Salamat, Lord God, sa aming pastor, Panginoon, na yung gagamitin na siyang maghahayag ng yung salita sa umaga nito, Panginoon. Give him the knowledge, Lord, na nanggagaling lamang sa iyo, Panginoon. At ganoon, Panginoon, ang katapangan para may pahayag, Panginoon, ang iyong salita. Salamat, Lord God. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Our scripture for today is from Psalm 100, verses 1 to 5. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful song. Know that the Lord is God. It is he who made us, and we are his. We are his people, the sheep of his pasture. Enter his gate with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to the Lord and praise his name. For the Lord is good, his love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Dahil ba kayo sumayaw, mawit sa timpay na Diyos. Amen! Sino po masaya sa mga ganito? Amen! Sabi ko natin natin, serve the Lord with gladness. Hindi ko serve the Lord with sadness. Kaya sumayaw sa timpay ng Diyos, ang ating masaya. Hallelujah. Sige po, kami natin purihin ang Diyos.
handog sa inyo, Panginoon. Buhay, Panginoon, Lord, kalugod-lugod, Panginoon, kundi ang aming pong buhay, Panginoon, Lord, hallelujah. Buhay, Panginoon, Lord, na lumakan, Panginoon, sa matagbiran, buhay, Panginoon, lumakan, Panginoon, na kabanalan, Panginoon, Lord, sa araw-araw, Panginoon,
Honor and faith is given belongs to you. Oh Lord, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Yan, napakasarap ng puri sa Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Meron po tayong bago ngayon. Pwede po bang mahal po ba niya sa harapan para magpakilala sa harapan, sis? Welcome. Good morning po everyone. Ako po si Roca Garcia Mangapo, from Chingy. Taga Isabela po ako, half Bisaya, half Ilocano po. May lahi pala parang si Pastor Opo, kasi po, hinanap po ako ng Negros Occidental. Tapos lumaki po ako ng Isabela. Nung namatay yung nanay ko, umuwi po kami ng Bisaya. Inuwi po ako ng mother ko. Pero nung nag-graduate po ako ng high school, umuwi na lang po ako ng Isabela. Kasi wala Isabela yung tama na po. Dito po yung masahe. Nagpo namin kayo. Kung maaari ko pakatawagin ko si Pastor Ronel para Si Sir Roca ating pray. Ngayon kayo lahat, si kapatid din natin. Salamat po Diyos sa kapatid na Sir Roca na kasama natin ngayon. Puri o Diyos na nilid mo ang kanyang mga paarito. Salamat sa naging kita sa kanya, Panginoon. Dalangin na patuloy kang magpahayag sa kanya, patuloy kang makilala sa kanyang buhay. At mula sa araw nito, Panginoon, ay huwag mo siyang lubayan, patuloy mo siyang lubayan sa magitan ng Banal na Espiritu. At patuloy mo ingatan ang kanyang buhay. Salamat sa iyong protection na lagi mong iigawad sa kanya habang narito siya sa buong Panginoon at habang nakabuhay. Salamat po Diyos sa iyong pag-iingat sa kanya at yung din, libre provision na laging dadali sa buhay niya, Panginoon. Ang kailangan niya ay patuloy mo ipagkaloob, Panginoon Diyos. Salamat ng marami at meron din sa spiritual at sa lahat ay makilala ka niya ng lubusan. Ito ay isang dalangin na meron pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Pastora Ligaya Fernandez.
you saved. So, ang ano dito, kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, even we are at the worst day. Hallelujah. Never mind my voice, just the lyrics of the song. I keep fighting voices in my mind. You say you're not every single lie that tells me I will never let you go. I'm more than just this. I'm a very high and every low. Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, you say I am loved when I can feel nothing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short. When I don't belong, you say I am yours, and I believe. Yes, I believe what you say of me. I believe. The only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Ooh, you say I am loved when I can feel nothing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short. When I don't belong, you say I am yours, and I believe. Yes, I believe what you say of me. I believe. Taking all I had and now I'm laying at your feet. You have everything you're got. You have every victory. Ooh, you say I am loved when I can feel nothing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short. When I don't belong, you say I am yours, and I believe. Yes, I believe what you say of me. I believe. Amen. Yes, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, napakagandang boses. Amen. Handa na po tayo para makinig sa salita ng Diyos. Amen. Ayan, tatawagin ko na po Ay, Pastor, Senior Pastor. Palakpakan mo. Salamat sa Jim. Praise God. So, pray ng Panginoon. Salamat din sa pagkanta ni Pastor Ligaya.
Siya po yung ating pastora sa Macau. At siya po yung nandito para po mag-isip at magpahinga na rin at mag-minister sa atin dito sa Hong Kong. Bukas po, ay abangan niyo siya nasa Yunlong po sa pastora. At nung Sabado ay siya nag-share din dito. At hopefully ay pag nakabalik siya, ischedule natin siya ng pang Sunday para mag-live naman siya ng mga kapatid natin ng pang Sunday. At sa sunod niya ulit na balik ay makabisita yung ating colon at saka sa Chingy na church. Para makapagturo siya dito sa Hong Kong. So yan po. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos kasi ay nakabayad po tayo nitong buwan na ito. Amen. Patuloy lang tayo manalangin kasi bawat buwan ay pinipipray natin na tayo makakabayad kasi hindi ho biro yung ating binubuno dito. Amen. Sa tipong upa. Kaya salamat sa Panginoon sa provision, sa inyong suporta. Yan din, no? yung kahit sa operate, napalaking tulong po yan na hindi niya pinagkait sa Panginoon o sa kanyang gawain. So ngayong araw ay sa oras na ito, mayroon po akong si-share na salita ng Panginoon. Ito po ay mababaw na malalim kasi minsan ay controversial po yung itong pag sinabi kasi sinlessness, parang pareho din doon, kaparehas po sa tinatawag na perfection. Kaya maraming mga preacher at mga ngaral na hindi sila nagkakasundo kasi ang sabi ng iba, imposible na maging perfecto ang isang tao o isang Kristiyano. Bilang iba, imposible maging sinless o walang sala yung isang tao. At yung paging perfection at paging sinless ay si Kristo lang daw talaga yun. Pero totoo ba talaga ito? Kaya ako natuturo ko ng perfection. Ang isang tao ay naging perfecto siya dahil sa dugo ng ating Panginoong Kristo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Na pag recognize mo yon at tinanggap mo si Kristo, sabi niya, you are perfected forever. So, dapat lakaran natin. So, the same po dito sa aking tuturo ngayong umaga. So, ito po yung teaching type siya. Kaya, makinig lang po tayo ng mabuti para maunawaan po natin ang mga katuruan na ito. Kung mayroon po tayong mga Biblia, buksan po natin sa aklat po ng 1 John chapter 3, verse 4 to 9. Ito po ay mabasahin natin sa, may English sa baba. Kung gusto niyo basahin sa baba, okay lang din. So, sa Tagalog po natin babasahin. Ang sino man gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Alam naman natin na yung kasalanan ay paglabag talaga sa kautusan. Pero may karugtong sa verse 5. Nalalaman din ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng makasalanan. So si Kristo ang tinutukoy dito. Na nahayag si Kristo para alisin naman ang ating kasalanan. At sa Kanya'y walang kasalanan. So yun po yung makita natin na si Kristo ay sinless. Ang sabi po, and in Him there is no sin. Walang kasalanan. So sa Panginoon o si Kristo kailanman ay hindi nagkasala. Ang sino mang nanatili sa Kanya, tandaan niyo mabuti ito mga kapatid, ang sino mang nanatili sa Kanya ay hindi nagkakasala. Kaya pag once natili ka sa Panginoong Jesucristo, hindi ka talaga magkasala. Maging sinless ka. Yun ho yung condition dito. At sino mang nagkasala ay hindi nakakita sa Kanya. Kaya pag ikaw ay patuloy na mo sa kasalanan, baka hindi mo talaga nakikita o hindi mo nakilala ng Panginoon. Ni hindi nakakilala sa Kanya, hindi ka nakakita, ni hindi ka nakilala sa Kanya. Pag ikaw ay nagkakasala o patuloy na muhay sa kasalanan. In verse 7, mga munting anak, sabi ni John, huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid. Kaya tandaan natin, pag gumawa ka ng katuwiran,
ay matuwid ka. Gaya niya na matuwid. So dito makita natin na mayroon talaga tayong gagawin. Ibig sabihin, ipamuhay mo yung salita ng Diyos. Then, pagdating sa verse 8, ang patuloy na gumagawa ng kasalanan. Tandaan nyo ha, yung patuloy ay sa dyablo. Kaya pag may patuloy ka sa paggawa ng kasalanan, hindi ka sa Diyos, sa dyablo ka. Sa pagkatuan pa ng pasimula, ay nagkasala na ang dyablo. So, ang may pakana ng kasalanan ay ang dyablo. Kaya buwan pa ng pasimula, nagkasala ng dyablo. Kaya pag namuhay ka sa kasalanan, ay ikaw ay anak ng dyablo o sa dyablo ka. Dito, dahil dito, nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Kaya mamaya mauulit din natin yan sa ating pong discussion. Tandaan natin, kaya siya naparito para wasakin ang gawa ng dyablo. Now, verse 9 pahuli, ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala. Kaya pag ikaw ay na-born again, ipinanganak ka sa Espiritu, hindi ka na dapat magpatuloy sa kasalanan. Sapagat ang kanyang binhi, tingnan nyo, ang kanyang binhi nanatili sa kanya. At hindi siya maaring magkasala sapagat siya ay ipinanganak ng Diyos. Kaya yung binhi, His seed remains in Him. Yung seed na yon, yun yung binhi ng salita ng Diyos, yung si Kristo, the Word of God, ay nasa atin ngayon, mga kapatid. Nasa iyo, ang sabi diyan, nakalagay sa English ay, for His seed remains in Him. And He cannot sin. Sa English, so, hindi na siya maaring pang magkasala. Tandaan nyo, He cannot sin because He has been born of God. Hallelujah. Hindi ka na maaaring magkasala sapagat ikaw ay ipinganak ng Diyos. Ang Diyos mismo ang nagpanganak sa iyo nung makilala mo siya. Hindi ka na ipinanak ng nanay mo. Sa natural, spiritually, ipinganak ka noong ikaw ay nagsisi, tinanggap mo ang Panginoon Kristo. Yun yung pagiging born again. Dapat maintindihan natin. So tayo muna yung mga sandali at manalangin. O Diyos, salamat sa iyong mga salita na aming pag-aaralan ngayon. Naway aming maintindihan ng lubusan, Panginoon, ang mga katurong ito namin pong i-discuss sa umaga pong ito. Salamat sa Banal na Espiritu na laging nagbigay sa amin ng kaliwanagan, laging nagbigay sa amin ng karunungan. Kaya alam namin na bagamat minsan, Panginoon, ay mahirap intindihin yung salita, pero nipaliwanag ito sa magitan ng Banal na Espiritu sapagkat walang mahirap sa iyo at walang imposible sa inyo. Kaya salamat sa iyo paumuna, aming kiniklaim na patuloy kami samahan habang kami ay nag-aaral sa iyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, sa ating pong maiksing introduction, nandaan po natin, when Jesus was here on earth, He lived His life without sin. In 1 Peter chapter 2, verse 22 says, He committed no sin, and no deceit was found in His mouth. Our text in verse 5 says, and in Him is no sin. So Jesus was sinless and He lived a sinless life. Kaya namuhay po siya na walang kasalanan. Even though He is 100% God, He is also 100% man. Kaya ang tawag sa natin ay Diyos na nagkatawang tao. At dahil siya galing sa Diyos, ay siya Diyos. At hindi siya ipinanak ng bagamat ipinanak siya sa laman, dumaan siya sa laman kasi ang iligtas niya ay tao. Pero kailanman ay yung seed na nasa kanya ay hindi po galing sa tao, kung galing mismo sa Diyos. Kaya ipinanak siya ng Diyos at tayo din na tumanggap siya ng Kristo, ipinanak ka rin ng Diyos. Through Jesus Christ. So, dapat natin maunawaan. So, and this man, Jesus, was living without sin. So, as followers of Jesus Christ, we must also live a sinless life like Him. To live a sinless life is to live with the capacity of sinning, yet choosing not to sin. Or not to commit sin. Pwede ka talagang magkasala. Pwede kang gumawa ng kasalanan anytime. Maski paglabas mo dyan, pwede kang gumawa ng kasalanan. Pero dahil ikaw ay ipinanak ng Diyos sa magitan ng Banal na Espiritu, ay piliin mo ngayon na hindi magkasala. Kaya,
mamuhay ka rin na katulad ni Kristo. Kaya imposible ba na maging sinless ang isang Kristiyano? Hindi imposible. Pag ikaw ay namuhay na kasama ni Kristo. Now ngayon, unang tanong, ito po sa discussion natin. What are the process to live a sinless life? Mayroon kasing proseso. Bakit naging sinless ka? Lahat ng pagkain, dumaan sa proseso. Yung noodles, bago naging noodles yan, ang daming dinaanan yan. Bago naging instant noodles. Lahat ng bagay, sabon, lahat ng, pati damit natin na ito, lahat dumaan sa proseso. So ang isang Kristiyano, dumaan din sa proseso. Kaya siya naging sinless. Bago siya naging sinless, dapat natin maintindihan. At dito, ipaliwanag ko sa inyo, bakit ang isang Kristiyano naging sinless siya. What are the process to live a sinless life? Ito po yung proseso para makapamuhay tayo na isang buhay na walang sala. So ito po, number 1, we need to accept that we are all sinners. Ito yung unang proseso. Dapat tanggapin natin na lahat tayo ay makasalanan. Amen ba, mga kapatid? Amen. So lahat tayo ay makasalanan. Romans chapter 3, verse 23. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaakot sa hatian ng Diyos. Lahat tayo ay makasalanan at hindi tayo nakaakot sa hatian ng Diyos. And then Romans chapter 5, verse 8. Subalit, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Sobrang mahal tayo ng Panginoon. Na nung tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Amen. So si Kristo ay namatay sa atin sapagkat walang solusyon eh. Para mabigyan ng solusyon yung kasalanan na ginawa nila ng iba, nahulog sila sa kasalanan, para yun ay maibalik tayo sa relasyon sa tunay na Diyos natin na buhay, ay kinakailangan mayroong isang tao na o Diyos na magkatawang tao na walang iba, si Kristo, yun ang kanyang bugtong na anak. Na dahil sa pag-ibig sa atin ng Diyos, for God so loved the world, John 3:16, that He gave His only begotten Son. Kaya, nung tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, si Kristo ay namatay para sa iyo. Si Kristo ay namatay para sa iyo. So, si Kristo ay namatay para sa atin. Dahil nga makasalanan tayo. Dapat mayroong mamatay para matubos ang ating mga kasalanan. Now, sa John chapter 1, verse 8 to 10, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating mga sarili. Kaya kung sabi na ako, ay walang mga kasalanan eh. Ako'y matuwid na tao na naipinanganak. Bait ako na tao. Lahat tayo ay makasalanan. At pag sinabi mo yan, dinadaya natin ating sarili. At ang katotohanan ay wala sa atin. Yung katotohanan ng salita ng Diyos, si Kristo ay wala sa atin. And then verse 9. Tama? Kung ipinahayag natin, ito na, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan. Tayo'y linisin sa lahat ng ating kalikuan. So sino maglilinis sa atin sa lahat ng kalikuan natin? Ang maglilinis sa lahat ng ating kalikuan ay ang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, ang maglilinis sa lahat ng kalikuan mo ay ang Diyos. So ang Diyos natin, ang siya maglilinis sa atin sa lahat ng ating kasalanan, sa lahat ng ating kalikuan. Ang gagawin mo lang, ipahayag ng iyong labi, ang kinin mo na ikaw ay makasalanan. Lord, nagkasala po ako sa inyo at ako'y makasalanan. Nagsisisi po ako. Inaangkin ko po, inaamin ko ang pagkakasala. Iiyak mo sa Panginoon, mag-repent ka, tapos talikuran. At maramdaman mo na talagang pinatawag ka ng Diyos at talagang nilinis ka ng Diyos. Dito sa verse 10, kung sinasabi natin tayo'y hindi nagkasala, ginagawa natin siyang sinungaling. At ang kanyang salita ay wala sa atin. Pag sinabi mo, wala naman akong kasalanan eh. Matuloy ako ng tao. Hindi ako gumagawa ng masama. Lagi akong gawa ng mabuti. Pero, sabi rito, mga kapatid, pagka daw sinasabi natin na wala tayong kasalanan, ay tayo po ay sinungaling. At ang kanyang salita ay wala sa atin. So, nilinaw nito ni Juan. So, yun yung proseso para malaman natin na ito pala, kaya pala ako yung pala ang gagawin ko para maging sinless ako. Ipahayag ko lang sa aking bibig. I-recognize ko na kasalanan ako, ipahayag ko sa ibibig na ako ay isang asa para ako ay maligtas. Yung kaligtasan ay dumating sa iyo at para maging sinless ka. Ang pangalawa na proseso, we need to repent our sins
and confess. Yun yung sinabi ko sa inyo kanina. Kailangan mo na talaga mag-repent at mag-confess. Believe and accept the Lord Jesus in our hearts. Kaya tanggapin mo sa iyong puso na talagang siya ang iyong Panginoon at siya ang iyong tagapagligtas. Dito po sa Acts chapter 3 verse 19. Kaya nga, magsisi kayo. Sabi ni Pedro sa kanyang preaching. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. So yung invitasyon dito ni Pedro, sabi niya, kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Sabi natin kasalanan. Kasalanan. Para mapawi ang kasalanan, ay magbalik loob ka, magsisi ka. At ang sabi ni Pablo, ito, sabi niya, sa Romans chapter 10, verse 9 to 10. Sapagkat kung ipahayag mo sa magitan ng iyong bibig, mayroon yung confession, na si Jesus na Panginoon at sumampalataya sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka. So yung pagpapahayag ng bibig mo, napakalaga yun. At i-recognize mo na si Kristo ay namatay at muling nabuhay, mga kapatid. At pagkatapos niya ay sabi rito, maliligtas ka. Pagtaos puso mo na i-confess o tanggapin ang Panginoon sa iyong buhay. Verse 10 muna, verse 10. Balikan natin verse 10. Sapagkat sa puso, ang tao ay nanampalataya, kaya itinuturing na ganap, at sa magitan ng bibig ay nagpapahayag, kaya't naliligtas. Alam niyo, sa English, basahin ko ha, for with the heart, one believes, nanampalataya ka, then unto righteousness. Sabihin righteousness. Sabihin natin. Kaya ka naging matuwid ka sa harapan ng Panginoon dahil sa iyong pananampalataya. And with the mouth, confession, yung nag-confess ka, is with unto salvation. Yung kaligtasan mo ngayon, bunga ng pamahayag na iyong bibig at pananampalataya na galing sa puso. Amen. Kaya yung mga proseso. And then, pagdating sa Colossians chapter 2, verse 6 to 7, ito ang sinasabi ni Pablo. Kaya kung paanong tinanggap ninyo si Jesus, o si Kristo, o si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gaya sa Kanya. Ito na yung proseso. So, lakaran mo na ngayon. Dahil nag-repent ka na, tinanggap mo ng Panginoon, lumakad ka na kasama siya. Yung word na ginamit dito, sa English, as you therefore have received Christ, tinanggap mo na siya, Jesus, so walk in Him. Lumakad ka kay Jesus. O lumakad ka nakasama sa Jesus. And then, pagdating sa verse 7, na nakaugat, dapat, kasi pag namakad ka, siguradong nakaugat yung salita ng Panginoon at nakatayo sa Kanya. So, yung paglakad mo, na may ugat, pagkatapos nakatayo ka pa sa Kanya. Para hindi ka basta-basta mabuwal. At matibay sa pananampalataya. So, tibayan mo, yung paglakad mo, nakasama pa, hindi ka mahulog sa kasalanan, ay dapat nandoon ang pananampalataya. Gaya ng itinuro sa inyo, sumasagana sa pasasalamat. Kaya lagi tayo magpasalamat sa Panginoon. Kasi nga, kung wala ang Panginoon sa Kristo, hindi tayo nagkaroon ng kaligtasan. Kaya yung salvation na mayroon tayo ngayon, dahil sa ginawa ni Kristo doon sa krus. At then, acknowledge mo, tinanggap mo, nag-confess ka, ikaw ay naligtas. Kaya ka naging sinless. Through Jesus Christ. Wala nang iba. And then, pangatlo, we need to know, yung pangatlong position, we need to know that we were washed. Ikaw ay hinugasan na, sanctified and justified in the name of the Lord Jesus Christ. And by the Spirit of God and by the blood of Jesus. So, tandaan natin na ikaw ay hinugasan na. Ito po, importante ito. Isang proseso na maunawaan mo na ikaw ay nahugasan na ikaw ay pinaging banal na, ikaw ay naging matuwid na, pinawalang sala na, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo at ng banal na Espiritu ng Diyos at sa dugo mismo ni Jesucristo. Amen.
And then, ang kapatunayan ng versikulo po dyan ay 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 11. Kasi dati tayo naroon sa kasamaan. Hindi ba ninyo, sabi nga, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga masasamang tao, dati tayo masamang tao, tama? Ikaw at ako, ay hindi magmamana ng karya ng Diyos. Hindi sana tayo magmamana ng karya ng Diyos. Huwag kayong padaya. Ang mga makikiapid, sabi rito, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, mga mangalunya, mga babae, ang mga binabae pala ito, mga binabae, mga tumboy, mga makiapid sa kapwa lalaki, yung mga bakla. Yan, kaya mahal din ng Diyos mga bakla, mga tumboy, dapat lang magbago kayo. So, dapat ma-recognize ninyo na ang dalawa lang ginawa ng Diyos sa mundo, babae at lalaki. Kaya pilitin mo magpakababae, pilitin mo rin magpakalalaki. Kasi ginawa ka ng Diyos na babae at lalaki. Amen. Kaya sa verse 9, tama ba yan? Tama. Verse 9, verse 10 na. Verse 10. Mga magnanakaw, sabi niya. Pati mga ikaw, dati ka magnanakaw. Kung dati ka magnanakaw, huwag ka na magnakaw. Mga sakim. Kung dati kang sakim. Mga manlalasing. Lasinggiro ka noon. Mga mapagmura. Palamura ka noon. Diba? O mga magnagancho ka. Scanner ka noon. At hindi, ito ang sabi niya, lahat ng mga gumagawa nito ay hindi magmamana ng karya ng Diyos. Hindi sila pupunta sa langit. Kaya pag once na ikaw ay Kristiyano, gumagawa ka pa nito ng ganitong kasalanan, hindi ka magmamana ng buhay na wala hanggan. Hindi ka rin magmamana sa karya ng Panginoon. O hindi ka pupunta sa langit. Pag ikaw ay lahat ng kasalanan ito ginagawa mo, hindi ka talaga maliligtas. Pag ikaw ay namuhay dito, kaya nga, dapat talikuran lahat ng kasalanan na binanggit dito. Gusto ni Pablo na talikuran mo o talikuran natin. Bakit? Sapagkat ang sabi sa verse 11, dapat maunawaan natin. Kasi meron kasi nagtanong sa isang Greece preacher. Tinanong daw niya, ito'y pinito lang naman sa akin. Sabi niya, Pastor, pag siya Kristiyano ba? At nangalun niya siya, patuloy siya sa kasalanan. Pero manampalataya na siya. Namatay siya, hindi nakapagsisi. Ligtas ba siya? Ang sabi ng Greece teacher, ligtas siya. Pero nakalagay dito sa Bible, mga kapatid, para sa akin ay hindi siya ligtas. Bakit? Sapagkat ang sabi nito, lahat na namuhay ng pagkikapid o pangalunya, ang sabi niya ay hindi mamamana ng karya ng Diyos. Dapat kung buhay pa siya, magsisi siya. Bago siya malatang ng kamatayan, magsisisi siya. Sapat yun, ang Diyos natin matuloy kung humatol ayon sa kanyang salita. Amen. Kaya, importante na hindi ka dapat mamuhay sa kasalanan. Kasi pag namuhay ka doon sa kasalanan, sa pangalunya, at sa lahat ng bisyo, alipin ka at hindi ka nagsinanatan ka ng kamatayan, hindi ka talaga maliligtas. Mas sabihin mo, nagsisimba ka sa alipin Christ Nicoliko. O tuwing Sabado. Hindi ka talaga maliligtas. Kasi yun ang sabi ng Biblia, hindi ka magmamana ng buhay na wag. Kaya sabi, binalaan ni Pablo, sino kausap niya? Kristiyano sa Korinto. Kaya sabi niya dito, sa verse 11 ng chapter 6, at gayon ang mga ilan sa inyo noon. Noon, gano'n tayo, tama? Lahat. Ako dati, ako masingko, adik pa. Pero binago ng Panginoon. And then, sabi, subalit, nahugasan na kayo. Tandaan na, hugasan. Sabi sa katabi mo, nahugasan ka na. Nahugasan ka na. At may kasunod pa yan, mga kapatid. Hindi lang nga nahugasan, ginawa kanyang banal. Sabi mo, ginawa kanyang banal. Ginawa kanyang banal. At inaring ganap, sabi mo. At inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa banal ng ating Espiritu, sa banal at sa Espiritu ng ating Diyos. Isipin mo, sabi ni Pablo, dapat maunawaan ninyo, huwag na kayo mamuhay dyan kasi pag namuhay pa kayo sa kasalanan, hindi kayo makapasok sa ng langit o hindi ka magmamana ng karya ng langit. Yun ang sabi ni Pablo. Kaya sabi niya, maintindihan ninyo na sabi niya na kayo ay nahugasan na. Ginawa kayong banal at nariganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Kristo.
In the name of the Lord Jesus Christ. Sa English po. And by the Spirit of our God. Dahil sa Espiritu ng ating Diyos, ikaw ay nilinis na, pinawalang sala na. Sanctified ka na ngayon, kapatid. Kaya, ikaw just sanctified and justified. Hallelujah. So, ano bang gagawin mo? Embrace yung ginawa ni Kristo doon sa krus. Kaya, ang sabi sa Ephesians chapter 1 verse 7, sa Kanya ay mayroon tayong katubusan. Hallelujah. Sa magitan ng Kanyang dugo. Kaya sa magitan ng dugo ni Kristo may katubusan ka. Tinubos tayo. Nakapatawaran sa ating mga kasalanan. Pinatawad ka sa kasalanan natin. Ayon sa makayamanan ng Kanyang biyaya. According to the riches of His grace. Dahil sa grasya ng Panginoon, ikaw ay Kanyang pinalaya sa mayamang grasya ng Diyos. Amen. Kaya, ikaw ngayon ay sinless na. Nadaanan mo yung proseso, so dapat ipamuhay mo. And then, pang-apat po na proseso, we need to recognize na dapat natin i-recognize, mga kapatid, kilalanin natin, that even though we are now a Christian, but there is a tendency for us to fall into sin. If we allow ourselves to commit sin. So may tendency pa rin. Masisabihin mo na, Pastor, sinless na ako eh. Dahil kay Kristo. Ako'y namuhay na katulad ni Kristo. Pero may tendency pa din. Kasi nga, ikaw ay tao. May nanukso. May nandiyan ang diablo. Pwede ka pa din na magkasala. Pero, ito pong sabi ng Scripture. Basahin natin sabi ni Pablo. 2 Corinthians chapter 12, verse 20 to 21. Ang sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, kasi matigas ang ulo ng mga Korinto. Gifted sila. Maraming spiritual gifts sa kanila, kaya lang namumuhay sila ng karnal. Sabi ni Pablo, sa natatakot ako, na baka pagdating ko, ay matagpuan ko kayong hindi gaya ng nais ko, yung mga ginagawa nila. At ako ay inyong matagpuan, hindi gaya ng nais nyo. Baka mayroong pag-aaway. So, ano ni Pablo na itong mga Corinthians people, kasi karnal sila, nandun ang pag-aaway. Di ba ang mga church din ngayon, minsan nag-away-away? Sabi niya, ayaw magsimba doon, puro away-away na lang. Dapat sa isang church, dapat nandun yung love. Love lang. Mahalin mo siya. Maski ano nakita mo sa kanyang pagkakamali, ang Diyos hindi pa tapos sa buhay niya. Amen. Kasi dumadaan pa siya sa proseso. Amen. Amen? Amen. Hindi pa naiintindihan niya, dadaan lahat tayo dumadaan sa process. Amen. Sa proseso, para maging sinless ka. Baka hindi pa narating yun. Unawain mo siya. Ito, ganoon din ang mga taga-Corinthians. Naunawa ni Pablo sila. Kaya, makakadating ko dyan may pag-aaway. Hindi sabi sa verse 20. Tama ba? 21. Okay. Tama. 21. Sabi niya, ako'y natatakot. Takot din si Pablo. Hindi yung takot na ano, yung takot dun sa mga pagpapakita nilang ginagsakan ng pamumuhay. Yun kinakatakutan ni Pablo, yung asal nila na ipapakita. Ako'y natatakot na kapag ako'y dumating na muli, ako'y gawing mapagkumaba ng Diyos sa harapan ninyo. At ako'y kailangang magdalamhati. Yun na yun. Magdalamhati sa marami na nagkasala noong una at hindi nagsisisi sa karumihan. Kaya, yung teaching po, ito, marami nakikinig. Yung teaching na, sabi, hindi ka daw, yung grace teaching ngayon, yung extreme sa grace, ay hindi ka na daw pwede magsisi. Kasi yung past, present, at future na kasalanan mo, pinatawad na. Hindi po totoo yun. Sapagkat, yan ay kumukontra sa salita ng Diyos. Sabi ni Pablo rito. Sa teaching ni Pablo, kumukontra yun. Ang sabi niya, nagkasala noong una at hindi nagsisi sa karumihan. So yung past na sin, kasi meron, yung bang, okay lang, di ba? Okay lang, gumawa ka ng kasalanan. Kasalanan ng nakang buwan, nakang taon, hindi pa rin pinagsisihan. Matigas ang puso sa madaling sa yung present sin, pati yung present sin at past sins, hindi niya pinagsisihan. Yun yung sabi ni Pablo rito. Kaya, dapat ka pa rin magsisi. Ang isang Kristiyano pa nagkasala noong una, na may nagkasala na hindi mo napagsisihan. Alam mo na nagkasala ka noon. Nagpagsisinungaling. Pangungupit sa amo mo. Halimbawa lang, namangalingke, namupit ka ng
Ito mo, hindi ko pa na magsisihan nun, Lord. Ito, wala mo pa. Magsisi ka kasi pag hindi ka nagsisi, delikado ka. Kaya nalungkot si Pablo kasi pag nanatnan ka nakamatay, hindi ka nakapagsisi sa iyong past sins na nagawa. Yung pong, ang tinutuloy ko rito, yung mga ginagawa natin na kasalanan na hindi natin alam minsan na nagkasala ka. Tama? Amen. Kaya dapat, magharap mo sa Panginoon, nandun yung paglilinis mo. Kaya kung sabihin ay, pinatawad na ako ng Diyos. Yung pinatawad ng Panginoon, nag-repent ka. Yung kasalanan nila ni iba na minana mo, yung nag-repent ka, yun yung kasalanan na nilinis ng Panginoon sa'yo. Amen. Yung kamandag mong kasalanan na ginawa nila ni iba. Pero yung kasalanan na gagawin mo ngayon, ito yung mga sanga-sanga na lang na gusto ng Diablo na mamuhay ka doon. Sa laman. Kasi laging tinitira ka ng kaaway sa laman. So dapat magsisi ka. Magsisi ka. Sabi ni Pablo rito, sabi niya, magdalamhati dahil sa marami na nagkasala. Marami ha, hindi isa lang. Marami na nagkasala noong una na hindi nagsisisi sa karamihan na kanilang ginawa. Kaya gusto ni Pablo, magsisi kayo, mga kapatid. Pagsisihan ninyo yung ginawa ninyo. Yung kasalanan, yung past sins na ginawa ninyo. Pagsisihan ninyo. Yun yung ibig sabihin dito ni Apostol San Pablo. Kaya dapat ang isang Kristiyano, mag-repent talaga siya. Sa English, tinan nyo ha? Sa English nakalagay. Basahin ko lang yun. Dito sa bandang huli. And have not repented for the uncleanness, fornication, at hindi nga, fornication, and lewdness with they have practiced. Ibig sabihin, yung practice na ito, mga kapatid, ito yung repeated sins, habitual sins. Kaya pag ikaw isang Kristiyano, nandun ka sa habitual sins ngayon, nagpatuloy mo, laging pinapractice, araw-araw, ginagawa mo ito, at hindi mo pinagsisihan, past, present, dapat magsisihan mo. Yung future, wala ka nang pakialam sa hawak ng Diyos yung future. Amen? Kaya sabi mo, pati future sin ko, pati future sin na kaya gagawa na rin ako kasi nabukasan. Patawarin mo na naman ako. Delikado yun. Kaya yung teaching na yun, past, present, at future, delikado na teaching yun, mga kapatid. Yung tinuturuan mo yung tao na hindi magsisi. So dapat magsisi ka. Pagsisi ka pa din. Kasi gusto mo na manatiling malinis sa harapan ng Panginoon. Amen? Yung sinless life. Dapat marating mo talaga yon, maabot mo yung pagiging sinless, mga kapatid. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Bible, sa James chapter 4, verse 17, kaya sino mang nakalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Ang dami natin kasalanan eh. Di ba? Kaya alalahanin niyo mga kasalanan yung nakaraan na ginawa ninyo na hindi pa na magsisihan. Isipin ko, ginawa ko sa asawa ko, nagsinungaling ako ha. Salamat yun. Sabi mo lang kung sweldo na pala ako. Lord, forgive me, di ba? So, yung mga, kasi, ang sabi dito ni James, kaya kung sino mang nakakalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi niya ito ginagawa, ay ito'y kasalanan sa kanya. Now, ang tanong ko sa inyo, ang pagbabasa ng salita ng Diyos ay mabuti. Mabuti bang gawin? Kaya pag hindi mo ginawa, nakasala ka. Ang panalangin, mabuti bang gawin? Kapag hindi ka nanalangin, okay, nasumagot. Ay kasalanan para sa kanya. Kaya lahat na mabuting gawin, alam mo mabuting gawin, pero hindi mo ginawa, nagkakasala ka na. Kailangan mo talaga yung repentance lagi. Pag ikaw ay nanalangin sa Panginoon, kausap mong Diyos, ay maglinis ka talaga sa sarili mo. Hallelujah. Lord, linisin mo yung sarili ko, Panginoon. Gusto ko maging sinless na katulad mo. Hallelujah. Amen? Amen. So, yun ang ating panalangin sa Panginoon. So, may solusyon. Ang solusyon, ito po. The solution is to come to God, repent, and sin no more. Yun ang pinakasolusyon. Pagka once na gusto mo matiling sinless, mag-repent ka. Then, talikuran mo na. At kung walang gawin ang kasalanan. Binasa natin kayo ng 1 John 1:9, di ba? Basahin natin ulit. Ang sabi nito, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. And then,
John chapter 5, verse 8, sinabi sa kanya ni Jesus, bumangon ka, buhatin mo yung lumpo ito, buhatin mo ay higaan at lumakad ka, sabi ng Panginoon. And then, pagdating sa verse 14, pagkatapos ay natagpuan siya ni Jesus sa templo. At sinabi sa kanya, tingnan mo, ikaw ay gumaling. Gumaling na. Binuhat niya higaan niya, lumpo siya, o paralitiko siya. Pagkatapos, sabi na, tagpuan niya sa templo yung tao. At ang babala ng Panginoon, huwag ka nang magkasala, baka may mangyari pa sa'yo na lalong masama. Kaya pag ikaw bumalik sa kasalan, mga Kristiyano na, tapos tumalikod ka sa Panginoon, baka mas lalo pang lumala yung, kung ikaw noon ay may sakit, kung tinagaling ka ng Panginoon, bumalik ka sa dati, baka lalo pang lumala. Yun ang sabi ng Panginoon. Kaya sabi niya, huwag ka nang magkasala pa muli. Yun ang bilin ng Panginoon. Sabihin mo rin sa katabi mo, huwag ka nang magkasala pa muli. Huwag ka nang magkasala. So huwag ka nang magkasala pa muli. Kasi pag nagkasala ka muli, ay delikado ang ating buhay. Baka lalo pang worse ang mangyari sa atin. Sa John chapter 8 verse 4, ang sabi rito, basahin natin. At sinabi niya sa kanya, Guro, nahuli ang babaeng ito sa akto ng pangangalo niya. And then, sa verse 5, sa katusan ay pinag-uutos sa amin ni Moses na batuhin ang mga gayon. Ganyan. Ano ngayon ang iyong masasabi tungkol sa kanya? Ito ang sagot ng Panginoon. Habang sila ay nagpapatuloy ng pagtanong sa kanya, tumayo siya at sinabi sa kanila, ang walang kasalanan sa inyo, ang siyang unang bumato sa kanya. Kasi yung araw, sa kautusan, ang sino mang nagkasala ay dapat mamatay hanggang batuhin. Lalo pagka ang kasalanan niya ay pangangalo niya. At yung babaeng ito ay ganon. At ang Panginoon dito, sulat kasi ito, yumuko lang siya, doon sa lupa, nagsulat siya, may sinulat. May nagtanong sa akin, Pastor, ano ang isinulat ng Panginoon habang nakayuko siya? Mahirap sagutin yun, di ba? Sa inyo, alam ba niyo kung isinulat ng Panginoon? Hindi ko rin alam eh. Pero sinagot ko siya, natatawa siya. Ang sinulat ng Panginoon doon sa, ano sinulat? Sabi ko, alam mo, sister, kung sinulat, wala talaga kayong alam. Hindi natin alam eh. Wala talaga kayong alam. Wala talaga kayong alam. So, hindi na alam yung katotohanan sa madaling salita. Yun yung, sabi ko, yun yung sinulat ng Panginoon. Pero akin lang yun, sabi ko. Natawa rin siya, natawa siya. So, yan po, habang sila nagpatuloy ay nagtanong sa kanya, tumayo siya at sinabi sa kanya, ang walang kasalanan siya unang bumato. And then, sa kasunod na talata sa verse 10, tumayo si Jesus at sinabi sa kanya, babae, nasaan sila? Habang isunod ng Panginoon, nawala na yung mga tao. Sabi niya, nawala na. Kasi sinabi na susunod, wala talaga yung alam. Alis na tayo. Wala na yung dyan. So, wala bang ni isang pumatol sa'yo? So, o bumato sa'yo, parang ganon. Then verse 11, at sinabi niya, walang sino man, sabi ng babae. Panginoon, sinabi ni Jesus. Walang isa man, Panginoon, sabi niya. Then sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. So, hindi rin kita hahatulan, sabi niya. Pumayo ka na, at mula ngayon, huwag ka nang magkasala. So, yun yung word na bili ng Panginoon eh. Sabi niya, humayo ka at mula ngayon, huwag ka nang magkasala. So yung pagtalikod sa kasalanan, napaka-importante yun. Hindi yung kasalanan ngayon. Gagawa ka ng bukas, sisi ka. Gawa ka ulit bukas. Eh walang katapusan yung paggawa ng kasang pagsisisi. Pero loko mo talaga ang sarili mo at ang Diyos. Kaya ang pinakagagawin mo, pag gawas nagsisi ka na, huwag mo nang gawin. Talikuran. Kaya sabi ng Panginoon, huwag ka nang magkasala muli. So, huwag na tayo magkasala muli. Pagka nagkasala ka na, nagsisi ka na, kung nagkasala ka, nagsisi ka, huwag ka na magkasala muli. Huwag mo nang ulitin para manatili kang sinless. Kagaya ni Kristo. Huwag mo na ulitin. And then, ang pangalawang tanong, mga kapatid, how to live a sinless life? Ito na.
Mayroong sikrito. Sabihin ko sa inyo sikrito, mga kapatid. At pag nalaman ninyo ito, hindi na sikrito. Sikrito eh. Ito, how to live a sinless life. Number 1. Una, mga kapatid, we must abide in Him. So, manatili tayo sa Panginoong Kristo, lumakad tayong kasama niya, kaya tinuro ko sa inyo kanina. At huwag kang umalis kay Kristo. Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa diablo. Ulitin ko lang yung talenta kanina. Sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkasala ang diablo. So yung nagpapatuloy ka sa kasalanan sa diablo ka. Dito, nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng diablo. Pag nanatili ka sa Panginoon na siya nagawasak ng diablo, ang kasalanan laging wasak sa buhay mo. Hindi manatili yung kasalanan sa buhay mo. Amen? Kasi kasama mo yung tagawasak. Amen ba? Nanatili ka sa tagawasak ng kasalanan. Kasama mo yung tagawasak. Namuhay ka, lumakad ka na kasama yung tagawasak. May mo bang manatili kasalanan sa'yo? Wala. Kasi kasama mo si Kristo. Manatili ka sa Panginoon. And then ang pangalawa, we must count ourselves dead to sin, but alive into God through Jesus Christ. Parang sa Tagalog ay, gayon din naman kayo. Ituring ninyong kayo tunay na mga patay na. Ituring mo sarili mo na patay ka na. Sabi mo sa tabi mo, patay na ako. Patay ka sa kasalanan. Kasalanan. Ano ba kasabi mo, namatay ka pala? Hindi. Buhay ka pa. Humihinga ka pa. So, ituring mo sarili mo na patay na. Na para bang nasa kabangon ka na, napagkaskalutin ka ng pagkain, hindi ka nakakain. Maski pa, kasi patayan at saka lechon. Lahat ng patay, alukin ninyo ng pinapakasarap ng pagkain, may response ba? Pag nag-response yun, takuha na lahat yan. Hindi na mag-response yun. So, ang patay ay hindi na siya mag-response sa anumang alok ng diablo na kasalanan. Hindi na tayo tatalima. Kaya bakit sa pagkat ituring mo ang sarili mo na patay na? Ngunit, lahat ay ngunit, mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Amen. Kaya nga, sa English, but alive in Christ. But alive to God in Christ. Yun yung ating, nakita niyo sa ating mission dyan. Yun yung ating talata. Nagkaroon dito. Yung ating verse. Yun talaga. Lahat ng member ng Living Christ dapat patay sa kasalanan. Parang tahimik ka kayo. Kaya matapos na mamatay sa kasalanan. Pero buhay kay Kristo. Amen? Amen. Ang sabi nung marami na nagtanong sa akin, sa tagal ko ng 40 years na hindi sa ministry. Sabi nung nagtanong sa akin, Pastor, anong sekreto mo? Bakit hindi ka nahulog sa kasalanan? Yun ang nila. Di ba sa Hong Kong, puro mga babae? Di ba tama? Tama. Apa. Dito, ang tagal ko sa Hong Kong, si Pastor alam niya yan, ang dami mga nahulog dito sa immoralidad. May sekreto kasi. Ito yung sekreto. Ituring mo patay ka sa kasalanan. Buhay kay Kristo. Hindi maaaring mabuhay ang laman pag tinuring mo na patay na kay Kristo. Amen? Patay ka na sa kasalanan kay Kristo. Buhay ka kay Kristo. Hindi mo maaaring pagbigyan yung laman at yung kasalanan. Yan ang sekreto. Sabi mo sa mo, alam ko na ngayon ang sekreto. Mamatay pala ako araw. Ito po, isa pa na sekreto. Ako'y namatay araw-araw. Mga kapatid, yun ay kasi tiyak ng aking pagwapuri sa inyo. Isang pagwapuri na aking ginawa kay Kristo Jesus na ating Panginoon. So, yung itong apuro lang ni Pablo, mga kapatid, ang kanyang pagwapuri sa English. Tingnan nyo, anong sabi nga? Ano sabi ni Pablo? Sa English, I die daily. Kaya yun ang pagpupuri niya sa harapan ng Panginoon na siya namatay araw-araw. Kaya ituring mo, araw-araw patay ka. Amen. Pastor, kinakailan mo magdala ko ng mabaong. Hihilain ko. At sabihin ko, araw-araw ako'y patay. Pasanin mo yung cross, araw-araw ako'y patay. Hindi!
I die daily. Araw-araw ako'y namamatay. Ako'y namamatay araw-araw. Sabi ni Pablo, pambungan, sa Tagalog, ako'y namamatay araw-araw. Sabi mo sa katabi mo, araw-araw ako rin ay namamatay. Araw-araw ako rin ay namamatay. Ngayon, ba't patay ka na sa kasalanan? Gagawa ka pa ba ng kasalanan? Hindi na, patay ka na eh. Gayahin natin si Pablo. Yun ang sikrito kung bakit si Pastor din nanatiling gano'n. Kasi tinuturing mo sarili ko, patay ako araw-araw kay Kristo. Patay ako sa mundo. Patay ako sa kasalanan. Amen? Amen. Paano mabuhay ang isang patay? Si Kristo lang ang bumuhay sa atin. Si Kristo ay buhay sa ating mga puso. Siya ang may kapangyarihan. Pag ikaw nalipindi sa Kanya, hindi ka mahulog sa kasalanan. Maniwala kayo, mga kapatid. Yan ang sikreto. Kaya manatili kang sinless talaga. And then, number 2, we must always recognize that we are born of God. I-recognize mo lagi sarili. Ituring mo at i-recognize mo na talagang ikaw ngayon, hallelujah, kilalanin mo, kapatid, na ikaw ay isang taong bago. Ipinanganak ng Diyos. Ang sino ang ipinanganak ng Diyos? 1 John 3:9, ating talata, ay hindi patuloy na nagkakasala. Sapagkat ang kanyang binhi, ulitin na natin yan, ay nanatili sa kanya at hindi siya maaring magkasala. Hallelujah! Sabi mo sa katabi mo, hindi ka maaring magkasala. Hindi ka maaring magkasala. Sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Ipinanganak ng Diyos, hindi ka na maaring magkasala. Kaya sabi sa John chapter 1, verse 12-13, subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumampalataya sa kanyang pangalan at kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Kaya lahat ng tumanggap sa Panginoong Kristo ay o sumampalataya sa Kanya ay binigyan karapatan na maging anak ng Diyos. Verse 13, na ipinanganak hindi sa dugo. Kaya ako, ipinanganak ko hindi sa dugo na. O sa kalooban man ng laman. O sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Kaya hindi ka pinanganak sa laman, hindi ka pinanganak sa kalooban ng tao, kundi sa Diyos. Spiritually ha. Bagamat dumantay sa nanay-tatay natin, binuntis ka na siyang nabuhat. Pero mayroong nagpanganak sa atin spiritually. Walang iba. Ang Diyos mismo. Through Jesus Christ. Amen. Nung tinanggap mo, hindi ka na ipinanganak niya sa dugo o sa kalooban man ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. You are born of God. Dahil born of God ka, magkakasala ka ba ba? Ha? No. Hindi na. Hindi na. Kasi ipinanganak ka na ng Diyos, hindi kalooban ng laman ng tao, kundi sa dugo ni Kristo na naglinis sa iyo. Kaya ngayon, dahil sa kapanganakan na yan, alagaan mo yung pagiging born again. At mamuhay ka rin ng sinless life. Sa akin po ang pagtatapos. Living without sin is not only needed, but a command to the believers in Christ. Hindi basta kailangan, kundi ito ay pinag-uutos. A man without sin is a man who is successfully living the Christ-like character. Number 9. So yung character na yun, sa ating pronunciation na Tagalog, yung character na yun, yung Christ-like character, nakukuha lang natin yan dahil sa pagsunod natin sa salita ng Diyos. Now, Jesus was tempted. Lahat tayo dadaan sa temptation din kagaya ni Kristo. Jesus was tempted in every point where we are tempted. Yet, without sin. Hindi siya nakasala. Tinukso siya, pero hindi siya nakasala. He knows how to overcome sin. And He can help us also to overcome sin. Kasi ano lang pa nyo, paano siya nagtagumpay sa kasalanan eh? Tinukso din siya ng diablo. So, matutulungan din niya tayo. Ang sabi sa Hebrews chapter 2 verse 18, conclusion verse, palibhasa ay nagtiis siya sa pagkatukso. Tiniis ng Panginoon eh. Yung tukso, tiniis ng Panginoon. Kasi sabi mo sa
kayo, tiisin mo rin tukso. Kasi ang diablo, lagi nanukso para magkasala ka. Kaya anong gano'n, tiisin mo. Disiplinahin mo yung sarili mo. Na manalangin, magbasa ng salita ng Diyos, magpuri sa Diyos. Disiplinahin mo lagi ang sarili mo. Nagtiis ang Panginoon. Kasi nasalamat siya eh. Tama? Amen. Nasalamat siya, naintindihan niya tayo. At siya'y makasaklulo sa mga tinutokso. Siya talaga yung ating rescuer. Pag nasa tukso ka, tumawag ka sa Panginoon, tinutokso ako ng away. Nandito lang ako sa tukso, Lord. Help me. Naranasan na ba ninyo na pinitas siya sa tukso? Naranasan ninyo? Na nung tumawag ka sa pinaro ng Panginoon, minsan kasi hindi ka tumawag, nandun ang Panginoon. Dahil sabi sa'yo, oh, anak, huwag mong gawin yan. May bumubulong sa'yo. Amen. Amen ba? Amen. May bumubulong sa'yo na wag. Napatunayan ko yun sa maraming tukso na dumaan sa buhay ko. May nagsasabi sa akin tayo na, sa aking mahina, huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, tapos ka na. Natakot ako. Thank you. Huling tukso na matindi na aking naranasan. Ngayon ko lang sasabihin. Sinabi ko na yun. Kala na iba. Nandun ko sa isang kasi kami mga pastor, nagpamassage kami. So, kwento-kwentuhan nagpamasahe. Tapos, maya-maya, siguro napubuyan talaga sa akin. Binulungan niya ako. Sabi niya, sir, magdagdag ka na lang. All the way. All the way po ito. Sabi niya. Isa isang kwarto kayo eh. Magkakatabi kami. Sabi ko, wala akong pera eh. Ginanong wala siya. Tapos sabi niya, hindi sir, maski magkano. Sabi niya. Siguro na kailangan siya talaga ng pera. Sabi ko, hindi pwede. Kasi, baka may magagalit sa atin. Hindi kasi lang ng pastor. Sabi ko tapusin mo. So, tinapos ko yun. Kung ikaw ay mag-isip ng masama at pero parang mga nagbulong sa akin na huwag pagbibigyan. Yung job ko, tutuksoin ka. Hindi, paglabas ko, labas na kami, mga pastor kami, 3. Hindi, nasasakyan kami. Sabi ko, kayo ba ay naopera? Naopera ng dagdag na ganyan. Uldawi daw. Pastor, wala. Okay naman, wala po. Ikaw, wala. Sabi ko isa, may kumpare ko isa na pastor. Bishop yun, sabi niya, magtindi ka, padre. Sabi niya, magtindi 6 appeal mo talaga. Akala ko ako sasabihin. So, ikaw na na-operan sa akin. Sabi niya, wala na-operan sa akin. Kaya, yun po, mga kapatid, ng Diyos, kasi naintindihan ka niya. Tinutukso din siya kasi sa lahat ng paraan. Kaya tayo rin, hindi din tayo niya tatalikuran pag tayo tinukso. Siya ang ating saklolo. Nakalagay dyan, is able to aid those who are tempted. Naroon ang ganyang rescue niya. Tutulungan ka niya. Nandun ang saklolo ng ating Panginoon. Kaya salamat sa ating Panginoon. Kaya tuwing kami nanalangin sa Panginoon, ay nagpapasalamat kami kay Lord. Salamat Lord sapagkat kami ay niligtas mo lagi sa tukso at sa masama. Kaya, di ba, sa prayer ng panahuli, di ba, ang prayer naman ng Panginoon, in the Lord's Prayer, lead us not into temptation, but deliver us. For thine is the kingdom and glory forever. Amen. Yun yung sa panalangin ng Panginoon. Tinuro niya yan. So, panghuli talaga. Yamang tayo ay mayroong isang marangal at pinaka-punong pari na pumasok sa kalangitan. Si Jesus na anak ng Diyos ay hawakan nating matatag ang ating ipinahayag. Hawakan natin yung ating pinapahayag, mga kapatid. So, si Jesus nasa trono ngayon na nakaunawa sa lahat nating kahinaan. Ang sabi sa verse
15. Sapagkat tayo mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Alam ng Diyos ang witness mo. Amen? Amen. Alam ng Panginoon yung witness mo. Guard your witness. Wardyahan mo yung witness mo. Baka doon ka mahulog. Dahil may kahinaan ka, doon ka titirahin ng Diablo at doon ka mahulog sa kasalanan. Wardyahan mo lang. Kaya sabi rito, nakikiramay sa atin naman sa ating kahinaan. Sabi na tinutukso sa lahat ng paraan. Ang Panginoon ang tinutukoy dito. Ang Panginoon tinukso siya sa lahat ng paraan. Gaya naman natin. So tinutukso din tayo. Alam na magkasala. Gaya ng ating Panginoon. Gayon may, hallelujah, walang kasalanan. Ang Panginoon tinukso siya pero hindi siya nagkasala. Ganon din tayo. Pag tukso na tayo, huwag natin pagbigyan para manatili kang sinless kagaya ni Kristo. Amen? Palamakan natin ang Panginoon. Tayo mo po ang kamay. Hallelujah. O Diyos, salamat sa iyong mga salita. Ngayong umaga, na aming napag-aralan, Panginoon. Na mamuhay kami na bilang isang tao na hindi dapat gumawa ng kasalanan. Isang Kristiyano, Panginoon, na sinless. Na walang anumang kasalanan, Panginoon. Kagaya ng aming Panginoon Kristo. Salamat po God sa panawa namin ang proseso ng pagiging sinless. Bagamat sa mata ng mga tao ay hindi kami perfecto at hindi kami sinless sa mata nila. Pero sa mata mo, Panginoon, ay perfecto kami at sinless. Pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Puri ng Diyos. Hallelujah. At lagi ko nakalimutan. Salamat sa mga taga-board namin sa online. At hanggang sa muli po, ay patuloy kayo sumabay sa ating gawain tuwing Sabado at Linggo dito po sa ating Christ. At ganoon din sa ating devotion tuwing Thursday po. Maraming salamat at pagpalain tayo naman.